Nagbubukas ang pelikula noong 1967, kung saan ang isang buntis na babae ay dinala sa isang ospital. Matindi ang pagdurugo ng kanyang leeg, na para bang inatake siya ng isang uri ng hayop. Ang mga doktor ay nagsagawa ng emergency operation at iniligtas ang sanggol, ngunit nakalulungkot dahil namatay ang babae. Lumipat ang eksena pagkalipas ng 30 taon, at ipakikilala sa atin ang isang lalaki na nagngangalang Dennis, na nakasakay sa isang kotse kasama ang kanyang kasintahan. Dinala niya siya sa isang underground nightclub na matatagpuan sa isang lugar sa Los Angeles. Pagpasok nila sa club, lahat ay nagsimulang tumitig kay Dennis sa nakakatakot na paraan. Sa sandaling yun, ang mga sprinkler na naroroon ay nagsimulang magbuhos ng dugo at lahat ng naroroon ay ikinatuwa ito, ngunit si Dennis ay agad na natakot. Dito natin malalaman na lahat ng tao sa loob ng club ay mga vampira. Dahan-dahan nilang ibinaling ang kanilang atensyon kay Dennis at nagpatuloy sa pag-atake sa kanya. Buti na lang sa paglipas ng ilang minuto ay dumating sa lugar na yun ang ating bida na si Blade na nakasuot ng itim na leather. Lumalabas na si Blade ay ang sanggol mula sa pambungad na eksena, na ngayon ay naging isang vampire hunter na. Inilunsad ng mga vampira ang kanilang pag-atake kay Blade, ngunit madali niyang natalo ang mga ito gamit ang kanyang mga espesyal na armas. Sa kalaunan, ang lahat ng mga vampire ay namatay na at tumakas naman ang iba maliban kay Queen na isang matipuno na vampira. Sinubukan niyang atakihin si Blade, ngunit sa halip ay nasunog siya. Makalipas ang ilang segundo, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at mabilis na umalis si Blade. Sa susunod na eksena, dinala ng pulisya ang nasunog na katawan ni Queen sa isang lokal na ospital, kung saan ang isang morgue technician na nagngangalang Curtis at isang hematologist na si Dr. Karen Jensen ay nagsasagawa ng pagsusuri dito. Natuklasan nila ang maraming irregularidad, kabilang na ang abnormal na nabuo na mga kalamnan ng panga. Habang tinatalakay nila ang mga resulta ng pagsusuri, biglang nabuhay si Queen at inatake silang pareho. Agad na kinagat ng vampira si Curtis hanggang sa mamatay, ngunit bago niya magawa yun kay Karen ay nagpakita na si Blade. Walang kahirap-hirap niyang pinutol ang isang braso ni Queen, na nagudyok dito na tumakas. Pagkatapos ay dinala ni Blade si Karen sa isang ligtas na lugar, kung saan ang kanyang matandang kasamahan na si Abraham Whistler ang umasikaso sa kanyang mga pinsala. Binigyan siya ni Abraham ng solusyon na garlic essence at silver nitrate, na nagpapahiwatig na nasa masama siyang kalagayan. Sa ibang lugar, makikita natin ang isang grupo ng mga vampira na tinatalakay ang kamakailan na pag-atake ni Blade sa kanilang mga kapwa-miyembro. Gusto ng isa sa mga binatang vampira na nagngangalang Deacon Frost na direktang pamunuan ng mga vampira ang mga tao at gamitin lamang ang mga ito bilang pinagmumulan ng pagkain, habang ang isang mas matandang vampira na nagngangalang Dragonetti ay mas gustong mapanatili ang isang mapayapang pamumuhay. Mukhang hindi gusto ni Dragonetti si Frost dahil hindi siya purong dugo na vampira, naging vampira lang siya sa kagat ng iba. Kinaumagahan, nagising si Karen at lumibot sa lugar ni Blade. Sa panahon na ito, nasaksihan niya si Abraham na tinuturukan si Blade ng isang serum ng dugo. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Abraham na silang dalawa ni Blade ay nagsasagawa ng isang lihim na pakikipaglaban sa mga vampira gamit ang mga sandata batay sa kanilang mga elementong kahinaan, tulad ng sikat ng araw, pilak, at bawang. Dahil si Karen ay may marka na ng isang kagat ng vampira, hinimok siya nila Blade na umalis sa lungsod. Pagkatapos ay pumunta si Karen sa kanyang apartment at nagsimulang mag-ayos ng kanyang mga gamit. Habang naghahanda siyang umalis, dumating ang isang pulis na nagngangalang Krieger, siya ay alipin ng mga vampira. Sinubukan siyang atakihin ni Krieger, ngunit muli siyang sinagip ni Blade. Walang kahirap-hirap siyang pinasuko ni Blade na napansin ang isang tato sa likod ng kanyang leeg. Agad niya itong nakilala bilang marka ni Deacon Frost. Pagkatapos ay hinayaan niya itong umalis sa pag-asa na masusubaybayan nila siya sa isa pang vampire club. Kasunod nito, nakita ni na Blade at Karen si Krieger na pumunta sa isang bagong underground club. Doon ay nakatagpo nila ang isang malaking vampira na nagngangalang Pearl, siya ay nagtatrabaho bilang isang record keeper. Pinahirapan nila siya gamit ang isang UV light, saka hiniling na magbigay ng impormasyon. Noong una ay tumanggi ito na sinabing mas gugustuhin niyang mamatay kaysa ibunyag ang ilang impormasyon, ngunit sa sandaling magsimulang masunog ang kanyang balat dahil sa UV light, nagsalita na siya. Inihayag ni Pearl na nais ni Frost na gumawa ng isang ritual kung saan gagamit siya ng 12 na purong vampira para gisingin ang Diyos ng dugo na sila Magra. Gamit ang detalye na ito, ang dalawa ay nagsaliksik pa sa Vampire Archive, mga pahina na kinuha mula sa Vampire Bible.
Hindi nagtagal ay tinambangan sila ng isang grupo ng mga vampira na pinamumunuan ni Queen, na ngayon ay magaling na at tumubo muli ang dating naputol niyang kamay. Determinado si Queen na gumanti, na sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya na si Blade ay may radio link sa kanyang tainga. Ilang sandali pa, dumating si Abraham sa pinangyarihan at pinaputukan ang mga vampira, at sa gitna ng kaguluhan ay pinutol ni Blade ang kabilang kamay ni Queen. Dahil nakakuha ng isang angkop na sandali, sumakay ang tatlo sa isang subway upang makatakas. Pagbalik sa safe house ay isiniwalat ni Abraham ang kumpletong kwento ni Blade kay Karen. Sinabi niya na natagpuan niya si Blade sa lansangan na kinakain ng mga taong walang tirahan. Ayon kay Abraham, si Blade ay isang natatanging pinagsama ng mga katangian ng tao at vampira, na nagtataglay ng lakas ng mga vampira ng walang anumang kahinaan, maliban sa pangangailangan na uminom ng dugo ng tao. Inihayag din ni Abraham na gumagawa siya ng mga serum upang pigilan ang pagnanasa ni Blade sa dugo, ngunit ang katawan ni Blade ay nagsisimula ng pigilan nito. Sa parehong gabi, nalaman ni Abraham na ang kanyang pagtatangka na pagalingin si Karen ay hindi epektibo at siya ay malapit ng maging vampira. Sa kabila nito, tumanggi si Karen na sumuko kaya nagtungo siya sa ospital kung saan siya dating nagtatrabaho at nagdala ng ilang kagamitan sa laboratorio upang subukan at makahanap ng lunas para sa kanya at kay Blade. Habang nag-eeksperimento ng gamot na likido na tinatawag na EDTA bilang potensyal na kapalit, natuklasan niya na mayroon itong marahas na reaksyon kapag nilagyan ito ng dugo ng vampira. Dahil kinikilala ang potensyal nito, itinurok niya ito kay Blade at iniisip ito bilang isang makapangyarihang panglaban sa mga vampira. Samantala, si Queen ay nasa kampo ng vampira at hinaharap ang mahigpit na pangaral dahil sa kanyang paulit-ulit na pagkabigo. Inutusan siya ni Frost na lumabas muli at dalhin si Blade sa kanya ng buhay. Ngunit nalito si Queen dahil ang kanyang boss at ang lahat ng iba pang mga vampira ay sinusubukan na patayin si Blade sa napakatagal na panahon, ngunit hanggang ngayon ay wala pang nagtatagumpay. Pagkatapos ay dinukot ni Frost at ng kanyang mga alip-ores si Dragonetti at dinala siya sa isang dagat bago sumikat ang araw. Pilit nilang tinanggal ang pangil ng matandang vampira. Pagkatapos, si Frost at ang kanyang mga kaibigan ay tinakpan ng sarili ng itim na damit at helmet. Doon ay iniwan nila si Dragonetti upang masunog sa araw at mamatay. Pagkatapos nito ay hinarap ni Frost ang mga natitirang matatandang vampira sa konseho at humiling ng 12 katao na magboboluntaryo para sa kanyang proyekto kay La Magra. Sa sumunod na eksena, habang bumibili si Blade ng higit pang mga kagamitan para sa pangangaso, tinalakay nina Abraham at Karen ang kanyang pinakabagong pagtatangka na gamutin ang mga kagat ng vampira. Sigurado si Karen na eepekto sa kanya ang bagong formula, ngunit hindi siya sigurado kung ano ang maaaring maging epekto nito kay Blade dahil sa pagiging vampira nito. Gayunpaman, nananatili siyang determinado sa kanyang paniniwala na kaya niyang gamutin ang pagkauhaw nito sa dugo, kahit na ang proseso ay tumagal ng maraming taon. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, biglang pumasok si Frost at ang kanyang mga tauhan sa loob ng kanilang safe house. Sinubukan ni Abraham na barilin sila gamit ang kanyang espesyal na armas, ngunit madali nila siyang natalo at binugbog. Pagkatapos, ang mga vampira ay dinukot si Karen at tumakas sa eksena. Pagkaraan ng ilang sandali, umuwi si Blade para lang matuklasan na si Abraham ay malapit ng mamatay. Nasa bingit na siya ng kamatayan dahil sa impeksyon. Sa kanyang mga huling sandali, isiniwalat niya ang tungkol sa proyektong La Magra ni Frost, na nagdedetalye na ang lalaki ay naghahanap ng dugo ni Blade. Pagkatapos ay hiniling ni Abraham kay Blade na mag-ingat, na nagsasabing nakasalalay sa kanya ang kaligtasan ng sangkatauhan. Pagkatapos nito, kinuha niya ang baril ni Blade at ginawa ang hindi maiisip sa takot na siya ay maging vampira. Dahil sa matinding galit, pinasok ni Blade ang punong tanggapan ni Frost at pinatay ang lahat ng kanyang mga tauhan na pumipigil sa kanya. Inatake niya ang mga vampira gamit ang EDTA, na nagpapamaga sa kanilang katawan na naging dahilan para sila ay sumabog. Sa wakas ay nakarating si Blade sa opisina ni Frost, kung saan nakaharap niya ang isang babae. Tinawag siya nito sa pangalan na Eric na nagpapahiwatig na kilala siya nito. Pagkatapos, sa isang nakakagulat na paghahayag, malalaman natin na ang babae ay walang iba kundi ang ina ni Blade, na muling isinilang bilang isang vampira at naglilingkod para kay Frost. Habang si Blade ay abala sa pahayag na ito, si Frost at ang kanyang mga tauhan ay nagpakita at dinakip siya bilang hostage. Sa sandaling ito, ipinakilala ni Frost ang kanyang sarili bilang ang vampira na kumagat sa kanyang ina habang ito ay buntis. Pagkatapos nito ay ikinulong sina Blade at Karen sa loob ng isang madilim na selda.
Sa panahong ito, tinanong ni Blade si Karen kung natapos na niya ang kanyang eksperimento na isang mahimalang gamot. Bilang tugon, ipinaliwanag niya sa kanya na ang lunas kung magtatagumpay ay posible na tanggalin ang lahat ng kanyang lakas at kapangyarihan sa pagpapagaling. Gayunpaman, matatanggal din ito ang kanyang pagkauhaw sa dugo at magiging isa na siyang ganap na tao. Di nagtagal, si Blade ay nanghihina na at dinala sa templo ng Eternal Night kung saan plano ni Frost na gawin ang ritual para kay Lamagra. Samantala, si Karen ay itinapon sa isang hukay na nilalayo na lamunin ng dati niyang kasamahan na si Curtis, na ngayon ay nagbagong anyo sa isang naagnas na zombie. Naglunsad si Curtis ng pag-atake sa kanya, ngunit nagawa ni Karen na lumaban at kahit papaano ay nagawa niyang makatakas mula sa hukay. Sa susunod na eksena, inilagay si Blade sa isang malaking aparato, kung saan kinukuha ang kanyang dugo. Sa pagsisimula ng ritual, 12 miyembro ng konseho ang pinatay at ang kanilang mga kaluluwa ay hinigop ni Frost na naging sila Magra na Diyos ng dugo. Makalipas ang ilang sandali, nagawang palayain ni Karen si Blade mula sa aparato, ngunit mukhang mahina na siya ngayon. Dahil napagtanto na may isang paraan na lamang para lumakas si Blade sa tamang panahon, pinainom siya ni Karen ang kanyang dugo. Ayaw niya itong inumin noong una, ngunit wala nang ibang pagpipilian kaya sa huli ay sinipsip niya ang dugo mula sa kanyang leeg. Si Blade ay muling nagkaroon ng lakas at tila mas malakas kaysa dati gayunpaman, na kumpleto na ni Frost ang ritual sa oras na ito na sinisiguro ang lakas ng Lamagra. Bago harapin si Frost, biglang sumulpot ang nanay ni Blade at nilabanan siya. Nang malapit na siyang tapusin ni Blade, sinubukan niyang manipulahin ang kanyang emosyon, na hinihikayat ang kanilang relasyon bilang mag-ina. Gayunpaman, hindi nahulog si Blade sa kanyang panlilinlang at sa huli ay pinatay niya ito na walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay nilabanan niya ang mga natitirang bantay na vampira, saka binawi ang kanyang espada at pinugutan niya din si Queen para mabawi ang kanyang salamin na pang-araw. Samantala, tinulungan din ni Karen si Blade sa pagpatay ng ilan sa mga vampira sa pamamagitan ng paggamit ng bawang na naging sanhi ng kanilang pagsabog. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakaharap ni Blade si Frost, at isang matinding laban ang naganap sa pagitan ng dalawa. Ang kanilang mga espada ay nagsasagupaan ng may nakakahanga na katumpakan habang sila ay naglalaban. Sa isang punto, pinutol ni Blade ang braso ni Frost at hiniwa siya sa kalahati, ngunit ang katawan ng Blood God ay hindi nangangailangan ng oras upang muling mabuo. Nang walang gumagana sa kanyang mga pag-atake, kinuha ni Blade ang pakete ng mga EDTA at inihagis lahat ito kay Frost, na tumama sa kanyang katawan. Gumana ang plano, at bilang resulta ng labis na dosage ng EDTA, ang katawan ni Frost ay namaga at sumabog sa kabumuhos ang napakaraming dugo na sa wakas ay nagresulta sa kanyang pagkamatay. Sa kinalabasan ng kaganapan na ito, nag-alok si Karen na pagalingin si Blade, ngunit siya ay tumanggi at nangangatwira na sa kabila ng pagkamatay ni Frost, marami pang vampira ang naroon at dapat niyang tapusin ang lahat ng ito. Sinabi sa kanya ni Blade na kung talagang gusto niyang tulungan siya, maaari siyang gumawa ng mas pinahusay na bersyon ng EDTA upang maipagpatuloy niya ang kanyang krusada laban sa mga vampira. Sa huling eksena, makikita natin si Blade na kaharap ang isang vampira sa Moscow. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!